sobrang nangihinayang kami. Ngayon lang namin nalaman no, na meron pala kaming ganitong mga klaseng benefits. 15-hour layover sa Singapore starts now. Doon sa mga magtatanong, paano yung mga bagahe? Saan siya bababa? Saan siya kukunin? Panalong-panalo. Perfect na perfect talaga yung lasa, no? First time natin magka-capsule hotel, no? Diba? Sobrang laki ng discount. And quality pa siya. What's up, guys? So, kamusta kayo? Today is a vlog dedicated para sa mga Coldplay fans. Today is our flight going to Bangkok. Pero, yung nakuha kasi naming flight, may layover sa Singapore. So, just bibigyan lang namin kayo no, ng konting update sa mangyayari sa amin no, in the next 5 or 6 days no, na mawawala kami ulit sa Pilipinas. So, the goal for this travel is really to witness yung sabihin natin, gusto natin na band, no, which is Coldplay. Hindi natin siya napuntahan dito sa Pilipinas for some reasons. I will be giving you siguro a full vlog for the Coldplay, how were we able to get our tickets, ano yung mura sa tickets na nakuha namin, and ano pa ba yung mga pwede naming sabihin sa inyo about dun sa experience namin on our first ever concert sa labas ng bansa. Since meron tayong layover sa Singapore, dadaanan na rin natin yung mga pupuntahan or kakainan, sa shoppingan, or kukuhanan ng Instagrammable photo. So, yan yung goal naman natin sa Singapore. Yung total layover natin, guys, is only 18 hours. So, for the first time, magkakaroon tayo no, ng chance para ma-experience yung mga capsule hotel. So, we've been traveling for more than 15 or 17 years. But this is the first time na magkakaroon ako ng chance, or kami ni Wifey no, ng chance to have an experience on a capsule hotel. Ang next natin would be the trip to Bangkok. One of the highlight also, aside from the Coldplay, is that visit natin yung Chatuchak Market, which is the famous Divisoria no, type market no, ng Bangkok. We will also be going to the M-Sphere. So ito din yung pinakabagong mall no, na ayan, makikita nyo yan sa mga TikTok, sa mga Reels, sa Facebook and Instagram. Ito yung laging pinupuntahan ng mga Gen Zs at saka Millennials. So feeling Gen Zs and feeling Millennials tayo today. And a lot more. So kainan, street food, no, yan yung mga pupuntahan natin din sa Bangkok. We will also try to actually grab a chance na magpatahi tayo ng suit or damit no, or yung coat para sa ating mga events na dadaluhan this 2024. So ayan. So it's going to be a jam-packed itinerary for our Bangkok and Singapore trip. So hopefully yan, makatulong itong vlog na ito para sa inyo. So our next stop would be Naiya Terminal 3. So we will also have a chance, yes, for the first time in 2024 to have an experience also in mga lounges. Guys, ngayon nandito tayo sa Pags Airport Lounge dito sa Terminal 3. So ayan, mamaya ipapakita ko sa inyo no, yung mga food or mga beverage no, na ino-offer dito sa Pags Lounge no. Actually guys, ang aga-aga namin dumating dito sa airport, pero ang problema, sobrang haba ng pila, parang walang katapusan. But anyway, kukwentuhan ko kayo about that no. But for now, tinan nyo muna, kain muna tayo dito no, sa Pags. Okay? So because walang food yung nakuha natin airline sa Scoot, so i-maximize natin itong natin dito, kakainin natin. Okay?
yung binili natin ng congee guys, no? Ay, sorry. Kinuha natin ng congee pala. Na mas marami pa yung sahog compared dun sa congee. Okay guys, kung kayo ay merong mga credit card, make sure guys, no, na alam ninyo yung mga perks ng inyong card, because katulad ng nangyari sa akin, all along hindi ko alam na meron pala akong free access sa mga airline or sa mga airport lounges, being a RCB or a credit card holder. So in this case, ngayon ko lang siya nalaman, so ngayon ko lang siya gagamitin. So that's travel hack. Tipid hack advice sa inyo. Again, know the benefits of your credit card and huwag kayong tutulad sa akin. So hindi ko alam, no, kung anong pang ilang rounds na to. So basta sulitin lang daw natin, no. Okay, so tara, kain pa tayo. Ayan, ito guys yung itsura ng itong Pags lounge dito sa may NAIA Terminal 3. Ayan, iyan na lang natin sa inyo para makita nyo lang yung itsura. Decent naman guys, so feeling ko value for money na siya. Kung hindi ako nagkakamali, if you wanted to have an access here and kumbaga kung babayaran mo lang siya, nag-range yata siya ng mga $20 to $25 yung bayad per access per person. So tapos na tayo guys, no, sa pagkain. Kuha lang tayo na ng drinks natin. So, ayan guys, katapos lang namin, no, sa Pags Airport Lounge. Ngayon, nalakad na tayo sa ating gate number and this is what you can see sa baba. So, yung area nila for mga restaurants and also the duty free. Sobrang nangihinayang kami because ngayon lang namin nalaman, no, na meron pala kaming ganitong mga klaseng benefits on our credit card. So, siguro, kung matagal na namin itong alam, no, baka probably, every time na mag-travel kami, meron kaming mga free access like this. So, again, sa inyo guys, make sure, no, na alam ninyo yung mga perks ng inyong mga credit cards. Kung meron kayong mga access sa mga airline lounges like this, or airport lounges, so why not and make it, make it count, kumbaga. Okay? We are on our way na, no, papunta sa aming gate number 113. So, ganito itsura guys, no, ng NAIA Terminal 3 sa departure gates. So, ano masasabi mo sa experience natin sa airline lounge? Busog. Okay, so in one word, busog. So, guys, again, sobrang dami na nangyari sa amin, no, ngayong araw na to and gusto namin siya ikwento sa inyo. Pero since wala tayong oras and nandito tayo sa public place, might as well siguro kapag nakarating na lang tayo, no, ng pupuntahan natin, saka na kami magkukwento sa inyo. Okay? And this one is already boarding. Yan, boarding na rin. So hindi ko na matandaan guys, no, in recent memory kung kailan ba ako nag-fly ng medyo gabi na. So again, sa mga pinaka past travel namin, this is also a first time na mag-travel ako ng medyo gabi na. Because the flight is at 7:30 PM, no, ng gabi. Hello guys, ayan, nakarating na tayo ngayon dito, no, sa may Singapore. So, tingnan nyo lang guys ngayon kung anong nangyayari dito sa may Terminal 1 ng Singapore. Okay. Katulad nga guys yung sinabi ko sa wife ko, no, habang nag-aantay kami ng makalabas. Actually, ang tagal namin, no, pag hindi on time pag-alis namin sa Pilipinas. So, supposedly the flight is 7:30 PM
Pero for some reasons, na-delay siya no? Mga around 8 na or mag-8:30 na kami nakaalis. But, yung arrival namin, arrive pa kami ng 6 minutes earlier. Katwala. So, ano nga bang gagawin namin dito sa may Singapore? Siguro, isa sa mga travel hack no, na normally hindi masyadong ginagawa ano, ng karamihan. Yung maximizing yung pag-layover. No, the real intent naman talaga is really to get into Bangkok, no? So katulad na sinabi ko nga sa inyo kanina, because manonood tayo ng Coldplay, no? na concert. And nung nag-check kami ng mga flight, meron mga direct flights naman from Manila to Bangkok. Pero medyo mas nakita namin na mas mura yung may mga stopover, may mga layover no, na flights, or kumbaga hindi siya direct flight. So sabi namin, sige, let's try nga natin to pag meron tayong makuhang kakaibang experience. Apparently, we can even control no, yung mga layover times nyo. Merong minsan 2 hours lang, merong mga 1 hour lang. Kasi talagang lilipat ka lang ba ng aeroplano. And in this case, yung kinuha namin is yung mga 18 hours no, na layover. And bibigyan namin kayo ng tips doon. No, kung paano nyo pa magagawa yun. Or kung kailangan ba ng mga immigration passes, or meron ba mga special documents for you to submit. Akala ng karamihan guys no, na nagtra-travel, yung mga nagle-layover, hindi na sila pwedeng umalis no, doon sa country na magkakaroon ng stopover to change probably an aircraft or for some reasons, merong mga nag-change din ng brand of airlines. Meron of course mga ways kung paano nyo ma-maximize yan. No? Kung 1 hour lamang or 2 hours lamang, the only way na to maximize your layover is just to be around within the airport, no? Kung ganito ba naman kaganda yung airport dito sa may Changi Airport, yung 2 hours mo, parang ano lang yan, sobrang sandali lang yan. Hindi mo yan mapapansin. So, sobrang laki ng airport and ang daming pwedeng gawin. Malilibang ka, no? Pero paano na kung ang layover mo mga 5 hours? Ayan. O 10 hours. And on our case, ang pinili namin na layover is the 24 hours. So, yung mga 5 hours na layover, ayan, pwede ka pang lumabas sa city ng mga 2 hours. Lalo na kung ang mga transfer to cities are only via trains, no? Ibig sabihin, mabibilis lang. Pero kapag lumampas ka na ng mga 8 hours, guys, no, na layover, I highly suggest na you can go out of the city, experience the culture, go to the mall, go to the area, hawker area, and enjoy it. But of course, it really depends guys, no, kung ano ba yung goal ninyo kapag nagle-layover. Pero on my side, mga pag 8 hours, ano na yan, magandang time na yan para makapaglibot-libot ka na or makapag-ikot-ikot ka na sa city. Okay, so ayan, umakit na no, from 2 hours, mga 18 hours no, na layover. Ano bang ginagawa natin doon? So yan, pwede ka na pwede ka na mag-capsule hotel, pwede ka na rin yung mga hourly hotel no, na makikita mo sa airport. Kasi syempre, mas maganda pa rin guys, no, kahit meron ka mga 3 hours or 4 hours na tulog before you can go back. So for 14 to 18 hours of layover, is a full day free trip doon sa city. So bibigyan namin kayo ng mga additional pa, no. Siguro pupunta lang tayo ngayon sa immigration side. So pagbaba mo dyan guys, ayun, nakalagay Immigration Hall C. So ayan. So meron din sila pala mga para mga automated clearance for the following countries. So for Asia, ayan, automated clearance, kung napansin niyo, no, for Asia, kasama na rin ang Philippines sa automated clearance. So ang ibig sabihin ng automated clearance, hindi mo na kailangan ma-interview pa, no, ng mga immigration officers nila. So you can already go and use the automated machines nila. Take a picture, get your fingerprints, and sticker na lang ilalagay sa passport mo. Okay, so tara, let's try it. So yun guys, tapos na tayo sa immigration clearance. Napakadali. Actually, walang taong So katulad ng sinabi ko sa inyo, the automated clearance allowed yung Philippines, no, as a country. Yung sinabi ko sa inyo guys na
na 18 hours layover starts now. Sabi nga ng wife, no, starts now. We've actually booked a capsule hotel. So first time, for the first time in forever, first time natin magka-capsule hotel, no. I hope yung pagka-capsule hotel natin is something, no, na pwede ko din i-share sa inyo. Okay? Doon sa mga magtatanong guys, paano yung mga bagahe ninyo? Saan siya baba or saan siya kukunin? So, good question yan. Actually, yan din yung question ko, no, nung unang panahon. So, pag meron kayong mga layover, pagdating nyo sa check-in, so for example, dyan tayo sa Terminal 1 or Terminal 2 or Terminal 3 sa Pilipinas, pagdating na natin sa check-in, kailangan mong i-specify ano-ano yung mga bags na ibababa mo sa layover country and ano-ano yung mga bags na i-specify mo na bababa sa mismong last port of destination. So, for example, in our case, meron lang kaming prepare na 2 bag na gagamitin namin here in Singapore because 24 hour or 18 hours lang kami dito, no? And we don't need that much. And for most of our items na gagamitin sa Bangkok, doon na namin siya pinadeliver. Kumbaga, doon na namin siya kukunin sa port of destination. Ito, yung bag lang na dala namin is this. Isa lang yan. And also, yung bag ni wifey with our laptops and all. So, because 18 hours nga lang tayo dito sa may Singapore, hindi natin kailangan ng madami. So, ngayon, samahan nyo na ako. Puntahan natin yung pinaka-city of Singapore. Today is already like, what, mga 11:45, 11:30. So, kailangan na din natin mag-check-in sa ating capsule hotel. And, tara, sulitin na natin. Samahan nyo ako dito sa trip natin for 18 hours sa Singapore. Let's go!